today's video, ipapakita ko sa inyo ang paggawa ng antipasto. Kasi madalas ito yung, hindi naman madalas kami umiinom mag-asawa. Kapag, minsan once a month lang, hindi naman as in inuman talaga. Ano lang, yung mga red wine, ganyan. Minsan mag-whisky siya, minsan lang yan talaga. So at least kami dalawa lang, di ba? Kasi hindi naman yan mahilig lumabas, makipag-inuman. Hindi, sa bahay lang yan eh. Ako, hindi naman ako lumalabas talaga, sa bahay lang talaga ako, homebody talaga ako. So ngayon, tuturuan ko kayo paano gumawa ng antipasto. So, bago ang lahat, please don't forget to subscribe, like, comment, and hit the bell para sa susunod natin video. So I have here salami. Napabili kami ng medyo marami pero konti lang ang gagawin ko. So I have here cream brie, yung cheese. Minsan pinapapak ko lang to. Meron din akong chicken breast. Dalawa din yan, na parami nga yung bili namin ng asawa ko kahapon. Tapos meron akong itong baby pepper. Tapos may cheese, may olive oil na marinated. Ito may cheese sa loob. Tapos meron din ako nitong cheddar cheese, cabanossi platter. Ayan siya. Tapos, meron din akong mango, dried mango. Pero hindi ito sa Pilipinas. Ano bang bansa to? Siyempre, iba pa rin yung sa Pilipinas. Sa Thailand siya. So, naubusan kasi kami ng dried mangoes from Cebu. Tapos, meron din ako dito triple brie. Save another cheese na naman. And then, meron ako ditong crackers. Captain Table crackers. Ayan. Tapos, meron akong walnut oat crackers. Meron akong almond peanut. Actually, dapat meron itong grapes at saka strawberry. Pero, naubos na lang mga boys ko yung grapes. Kasi, yung grapes na nabili ko, sobrang crunchy siya. Parang bagong pitas, sobrang sarap niya. So, 1 kilo yun. Kakatikim-tikim lang naubos. Anyway, mag-start na tayo. Anong unang gagawin ko? So, bubuksan ko muna itong cheese. Ano na yung bubuksan ko? Subukan nyo to pag halimbawa, may party, ganyan, sa bahay. Subukan nyo siya i-prepare. Ako talaga to, favorite ko talaga to. Minsan pinapapak-papak ko lang siya. Kumusta yung ano nyo, yung Easter Sunday nyo? Kumusta? Siyempre, lahat tayo nag-celebrate, di ba? Nag-celebrate din kami. So, na-upload ko na yun kahapon. Nung isang araw pala. So, ayan. Ano ko lang siya, i-slice ko lang siya ng paganito. Alam nyo, mas gusto kong nagbablog ako sa loob ng bahay kaysa sa labas, yung lalabas kami. Binibidyo ko yung mga boys ko. Kasi, naiilang kasi sila pag binibidyo ko sila. So, parang mas gusto ko sa bahay lang na mag-vlog. Mas nakukuha ko yung, hindi naman perfect na angle, tamang angle, kaysa doon parang hirap-hirap akong kuha na silang video. Hindi kasi sila sanay. So, ayun na yung cheese. Tapos, bubuksan natin itong isang salami. Dapat pala, mag-gloves ako mga sisilabs. Ayoko nung hawakan yung meat na yung kamay ko. Yung Easter Sunday, ang saya, no? Lahat nag-celebrate, lalo na sa church. So, meron akong ganito, may trick ako sa inyo. Meron akong ganitong kaliit na cup. Glass to. Tapos, ilalagay ito kong mga salami ng ganyan. Nakikita nyo, di ba? Para siyang, yung para siyang magiging flower. Kasi kahit sabihin mong kakainin lang namin ito ng asawa ko, kahit sabihin mong pambahay lang siya, gusto ko maganda pa rin. Hindi lang yung kain lang ng kain na nakasupot dyan, ilalagay lang sa table. Gusto ko pa rin maayos siya. Ganyan kami pag kakain na. Kahit sabihin nagugutom na, gusto ko pa rin presentable pa rin yung plate, yung pagkakainan nila.
So, iyan nyo lang siya ng ganyan. Ganyan siya, oh. Pinasok ko lang siya sa loob. I-press nyo, paka-press nyo ganyan. Para ano siya, parang flower siya. Tapos, ayan na siya, oh. Ah, diba ang ganda niya? Okay, lalagay natin dito. Tapos, maglalagay tayo ng, ito. Yung iba, hindi ko gagamitin. Kasi napadami yung bili ko. So, meron ako dito clear na maliit na bowl na ganito. So, ilalagay ko lang itong olives. Ang sarap nito pag umiinom kayo, nagre-red wine kayo. So, ayan siya. So, lalagyan lang natin ng toothpick yan. Kukuha pa akong isa. Dalawa actually. So, kumuha pa ako ng dalawa. Hindi kasi siya pwedeng ilagay dito sa chopping board kasi itong chopping board na to hindi ko ginagamit pang luto. Ginagamit ko talaga siya sa ganito pang pang antipasto talagang gamit nito. Meron akong ibang chopping board. Ito yung masarap na baby pepper. Ito, tapos meron siyang cheese sa loob. Pinapapak ko to. Ang sarap. Mahal kaya nito ng per kilo. Ayan. Ayan siya. Tingnan nyo yung cheese niya lumalabas talaga. Diba? Tapos meron din siyang mga cheese to. Ayaw to ng anak ko ng cheese eh. Yung eldest, yung bunso ko hindi yun mahilig sa cheese. Pero kami nung anak ko, yung eldest, mahilig talaga kami sa cheese. So ganito ko siya ilalagay. Ano pa bang dapat kong ilagay dito? Yung itong ilalagay ko itong chicken breast. Ganito siya, oh. So, i-roll-roll ko lang siya. Maliit lang itong chopping board na to kasi para sa amin lang ni Habi. Pero pag may bisita si Habi, ang inaano ko yung malaking chopping board. Pero hindi ko ginagamit panluto din yun. Yung ginagamit ko mga pangluto, yung mga colorful. So, i-roll ko lang siyang ganyan. Para pagkuha, ano tawag natin sa Pinas? Parang pika-pika. Pika-pika ba yun? Ayan. Kakain din ang mga anak ko ng ganito, yes? Do you want? Ice cream. So, ayan. Pag nag-vlog ako, tahimik yung mga boys ko. You want spoon? You get. I'm wearing my gloves. Go. Nahihiya siya bumarap sa camera. Ay, nako. The big one? Yeah. Kamay na lang niya ipakita niya. Alam niyo naman yung mga boys ko, hindi yan sanay sa soft med. Kaya hindi niyo sila parating. Kahit paglalabas kami, gusto ko man silang isama sa vlog. Hindi talaga, naiilang talaga sila, nawawala sila sa mood every time na itutok ko yung camera sa kanila. Minsan pinagbibigyan na lang nila ako kasi minsan magtatampo-tampo ako kunyari. Sasabihan ako ng bunso ko, drama queen, drama mama. Pagbibigyan lang nila ako. Tapos yan, siguro hindi ko na muna ilalagay yung iba. Tapos maglalagay ako ng mango sa side. Maliit talaga yung chopping board na inano ko. Ayan. Ilan araw ko na itong binili, tinago ko. Kasi pag nakita nila, kakainin nila. Ang damot, no? Mahilig sila sa dried mangoes eh. Minsan magpadala yung lola nila, ang dami. Tapos sasabi lang talaga yun. Tapos maglagay tayo ng crackers. Tapos nito, din kami sa theater ng asawa ko. So mag-inom-inom lang kami, o diba? Dito ko na nilagay yung crackers niya. Wala na siyang space. May bili dito sa harapan. Yan, isog natin yan.
Masarap din to kung may grapes eh. Kaya lang, walang magagawa na ubos. Ayan. Ganyan lang naman siya. So, hindi ko na yan lahat ilalagay. Hindi na rin ako maglalagay ng almond peanut. Itong brain di ko na rin siguro bubuksan kasi meron cheese dito, meron pa dito, tapos meron pang so, hindi ko na muna ito bubuksan. So, mga sisi loves, eto na yung antipasto na tinatawag. So, masarap ito kapag wine, whiskey. Masarap ito sa ating papampulutan, yung mga mani, cornic, mga ganyan, di ba? Eh, pag medyo may chuchal, nakakayang sabihin sosyal, eto ang pinang-pika-pika ng mga ng mga, actually galing ata ito, Italian ata itong antipasto na ito, kung di ako nagkakamali, dapat ginugel ko muna, no? Basta sa atin, kung may pulutan habang nagiinuman ng cornic, cropic, green, kung ano-ano pa, sa ibang bansa, ganito yung pampulutan nila. Ang tawag dito is antipasto. Yun lang mga sisilab, na-share ko lang to sa inyo. At least may natutunan kayo dito sa Anne's Kitchen. But this time, yung pang party-party. Yun lang mga sisilab. Have a lovely day. Bye! Masarap pa yun. Itong olive oil. Masarap ng olive oil.